Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, September 26, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. The Filipino people should not pay for the revenge travel of our top officials, Mr. Speaker. Sa pagbusisi ng budget ng Office of the President, paglobo ng gasto sa mga biyahe abroad, kinwestiyon sa Kamara. That is a violation of the Constitution. Paglipat naman ng pondo mula sa opisina ng Pangulo patungong OVP, labag sa konstitusyon ayon kay Congressman Lagman. Habang budget deliberations ng OVP, bigla ang pinagpaliban dahil raw sa conflict of schedule. We are sick and tired of all these diplomatic protests na ginagawa natin na hindi naman nila pinapakinggan. Ilang senador sawa na sa panibagong pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Habang Beijing nagbabala naman sa Pinas na huwag magsimula ng gulo. At sa ating balitang A to Z Sports, Gilas Pilipinas wagi sa kanilang laban kontra Bahrain. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nailusot na sa Kamara ang proposed budget ng Office of the President. Yan ay sa kabila ng mga kwestiyon ukol sa lumalobong travel fund at intel funds nito. Narito ang ating balitang A to Z. The Filipino people should not pay for the revenge travel of our top officials, Mr. Sumalang ngayong araw sa plenary debate sa Kongreso ang budget ng Office of the President. Isa sa mga binusisi ang paglobo ng travel expenses ng ehekutibo. Ang 2021 travel expense po ng Office of the President ay nasa 37,499,000. Ang 2022 po ay umakyat sa 398,307,000. Depensa naman ni Congressman Erwin Tulfo, hindi kasi nakapagbiyahe noon ang opisina ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa panahon ng pandemya. Gayunpaman, punto ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel, tila hindi naman nagkatotoo ang pangakong mas maraming puhunan na maiuuwi ng Pangulo mula sa mga biyahe. Sa datos na iniangat ni Manuel, $4 billion lang ang pumasok na investment sa bansa sa unang kalahating taon ng 2023. $4 billion. Pero Mr. Speaker, compared to the same time period noong 2022, nung wala pa ang mga biyahe ng Pangulo, 4.91 billion, Mr. Speaker. Tapos noong 2021, buong taon na po, Mr. Speaker, $10.5 billion. Or kung half year, nasa $5.25 billion, Mr. Speaker. Kaya mas malaki pa ang rate ng pagpasok ng investments sa bansa noong emergency pa ang pandemic kumpara ngayon, Mr. Speaker. Kahit na biyahe ng biyahe ang Pangulo. Bukod rito, binusisi rin ang paglobo ng confidential funds ng OP na ayon kay Congressman Tulfo, nagsimula noong Duterte administration. 12 million a day po yung ginamit ng previous administration na gustong ipagpatuloy ng kasalukuyang administration. Gayunpaman, aminado si Tulfo na hindi madaling alisin ng CIF ng gobyerno dahil ginagamit niya ito sa impormasyon patungkol sa national security ng bansa. Sa kabila naman ng mga katanungan, nailusot pa rin ang panukalang 10.7 billion peso budget ng OP. Is there any objection? The chair hears none. The interpellations on the proposed budget of the Office of the President is hereby terminated. Congratulations. Samantala, bigla ang naudlot ang pagsalang sa plenaryo ng Kongreso ng budget deliberations para sa opisina ni VP Sara Duterte. Sa ngayon, wala pang malinaw na paliwanag ang OVP sa biglaang kanselasyon. Bukod sa anila ay conflict of schedule. Pero lumabas ito sa gitna ng mainit na katanungan ukol sa 125 million peso confidential funds ng OVP na nagastos ng 11 araw. May balitang A to Z si Kim Salinas. That is a violation of the Constitution. Labag sa konstitusyon. Yan ang mariing pahayag ni Albay 1st District Representative Edsel Lagmana sa mainit na usapin ng paglipat ng pondo ng Office of the President sa tanggapan ng ikalawang Pangulo. Sentro ng isyu ang confidential funds na hiningi ng Office of the Vice President noong 2022. This
transfer of funds or release of funds was to augment the confidential funds of the Vice President. The Vice President utilized this for items of expenditures not necessarily confidential in nature. Kanina isiniwalat rin ni Lagman ang kopya ng sulat ng OBP sa Department of Budget and Management noong Agosto 2022. Kita rito na 250 million pesos pala ang orihinal na hinihingi ng OBP na confidential funds, pero 125 million pesos ang inilipat ng OP sa OBP. Giit naman ni Lagman na bagamat pinapayagang maglipat ng pondo mula sa OP, dapat ay nasa pangangasiwa pa rin ng tanggapan ng Pangulo at hindi sa ibang opisina. Inaasahan ng mambabatas na aabot ito sa Korte Suprema para pagpaliwanagin na ang dalawang tanggapan sa kanilang mga paglabag. The Constitution provides that constitutional officers like the President can only augment funds from their savings. Ngayong Martes, nakaschedule sumalang sa plenaryo ng Kongreso ang budget ng Office of the Vice President, pero nakansila ito dahil umano sa conflict of schedule. At this point in time, so what is the estimated time that the budget deliberation for OVP and the DepEd be deliberated? Possible conflict in schedule, details of which the majority leader, I mean yours truly, is not yet that privy, but precise for us to say that as of the moment, the deliberation of the proposed budget of the OVP as well as DepEd has been temporarily moved tomorrow. Agad namang pinuna ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang last-minute cancellation ng schedule na matagal nang ikinalendaryo. Sinubok ng news team na tanungin ng OBP ukol sa pagpalit ng schedule pero wala pa itong tuwirang pahayag. Sa gitna ng issue, patuloy ang pangangalampag ng iba't ibang grupo ukol sa tuluyang pag-alis ng confidential funds ng tanggapan ni VP Sara Duterte. Ang babala natin sa Kongreso, kapag pinasa ang budget nang wala man lang amendment, walang realignment sa confidential intelligence funds, ito po ay lilikha ng mas malaking galit at protesta ng mamamayan. Habang nararamdaman po ng ating mga kababayan ng napakatinding hirap kung saan-saang mga politiko pumupunta para lamang makahingi ng kakarampot na budget para mapagamot ang kanilang mahal sa buhay. Maglaan ng sapat ng budget sa edukasyon, sa kalusugan, sa kabuhayan, ito ang kailangan ng mamamayan. Napakalinaw, hindi namin kailangan ng confidential funds. Bukas, inaasahang magiging mainit rin ang deliberasyon sa Kamara sa inaasahang pagsipot ng OBP para harapin ang mga katanungan ng taong bayan. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Samantala, 118.7 million pesos at hindi 117 million pesos. Ito naman ang naging pagtatama ng Philippine Coast Guard ukol sa kanilang kabuuang confidential at intel funds simula pa noong 2006. Ibig sabihin, 118 million pesos lang ang CIF ng Coast Guard sa huling 17 taon. Mababatid na ang Coast Guard ang nagbabantay sa lahat ng katubigan at baybaying dagat ng Pilipinas. Sila rin ang pangunahing humaharap sa pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Sawa na ang ilang senador sa panibagong pambubuli ng China sa West Philippine Sea, kung kaya't inuudyukan nito ang DFA na gumawa ng malikhaing paraan tulad ng pelikula para maigiit ang soberanya ng bansa. Kasabay nito, nagbabala naman ang Beijing sa Pinas na huwag magsimula ng gulo. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Nagpapasalamat ang ilang senador sa Philippine Coast Guard dahil sa pagputol nito sa 300 metrong plastic barrier na inilatag ng China sa Baho de Masinloc. For purposes of taking some evidence for that particular activity, kinuha po natin yung sinker. May angkor po tayo na kinuha, yung angkor nila. Bagay na marapat lamang umanong gawin ng Coast Guard dahil nasa loob ito ng bakuran ng bansa at banta rin ito sa navigation ng mga mandaragat na isang paglabag sa international law. Technically, since we had a right to practice our sovereignty and our sovereign rights, so it would have been moved that we did the system with our position. So ating mga ordinaryong mamamayan, naramdaman nila na galit na yung buong bansa
sila tumatapang na rin. Nakipag-dangerous maneuver na rin sila doon sa mga malalaking bangka ng Coast Guard. That's very good. Sa gitna ng usapin, nagbabala ang Beijing sa Maynila na huwag magsimula ng gulo. Iginiit ni Chinese Foreign Ministry spokesman Wang Wenbin ang anilay soberanya ng China sa tinatawag nilang Huangyan Island. Bilang tugon ayon sa Department of Foreign Affairs, muli silang maghahain ng panibagong diplomatic protest ukol sa issue. Pero para sa ilang senador, baka marapat nang maghanap ng bagong paraan ang Pinas para igiit ang soberanya ng bansa. Dahil nga, pagdating sa kanila mga aggressive actions doon sa West Philippines, itong mga Chinese, wala tayong magawa. Puro lang tayo diplomatic protest. We are sick and tired of all these diplomatic protest na ginagawa natin na hindi naman nila pinapakinggan. Giit naman ng DFA, bumubuo na sila ng promotional video at iba pang creative materials para ipakita sa publiko ang pagkapanalo ng bansa sa arbitral ruling sa West Philippine Sea. Symposium, another one is this online website now on the South China, West Philippine Sea, South China Sea. Our FSI also has instituted a online thing on the explanation of what the West Philippine Sea is. But so certainly we'll try and look into those things, and maybe a documentary or a movie might be possible. Kasabay nito, humiling naman ng 30 malalaking floating assets ang Coast Guard sa Senado upang mapaigting pa nito ang pagbabantay sa mga baybayin at karagatan ng Pilipinas. 2 billion, Madam Chair, is a very conservative estimate. Ano lang, ballpark? It may 3 billion, yes, according to our... Yeah, about 3 billion. 3 billion per unit. Bukod rito, patuloy rin ang pagpapalakas ng DFA ng ugnayan sa mga kaalyadong bansa. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Nakatakdang bumisita si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Saudi Arabia sa susunod na buwan. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Antonio Morales, layunin ng pagbisita ng punong ehekutibo sa Saudi Arabia ay upang mapalakas ang relasyon at pagkakaibigan ng dalawang bansa. Ilan sa mainit na usapin sa pagitan ng Pinas at Saudi ay ang mga hindi pa nababayarang sahod ng nasa 10,000 mga OFW na una nang ipinangakong sasagutin ng gobyerno ng PSA. Matatandaang nangako ang Saudi Arabia government na maglalabas ng 2 billion riyals para bayaran ang back pay ng mga OFW mula sa kumpanya sa Saudi na nabangkarote noong 2015 at 2016. Sa ngayon, hindi pa idinatali ng TFA kung ano pa ang lalamanin ng foreign trip ni Pangulong Marcos sa naturang bansa. Bigong mailusot ngayong araw sa Commission on Appointments ang pagkakatalaga kay Dr. Teodoro Herbosa bilang kalihim ng Department of Health. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiria, na-bypass ang ad interim appointment ni Herbosa dahil kulang na sa oras at hindi na naipagpatuloy ang pagdinig. Gayunpaman, tiniyak ni Zubiri na babalik ang naturang pagdinig sa Nobyembre. June 2023 nang italaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Herbosa bilang unang Health Secretary ng kanyang administrasyon. Bago nito, nagsilbi si Herbosa bilang Undersecretary ng DOH mula 2010 hanggang 2015 at naging Special Advisor ng National Task Force Against COVID-19 noong kasagsagan ng pandemya. Nakiisa si Senator Amy Marcos sa panawagan na magbitiw na sa pwesto sina Finance Secretary Benjamin Jokno at NEDA Secretary Arsenio Balisacan Jr. dahil sa plano ng dalawang opisyal na bawasan o alisin ang taripa sa imported na bigas. Ayon kasi sa mga economic managers, ito'y para maibaba ang presyo ng bigas sa merkado. Pero sinabi ni Senator Marcos, hindi dapat ibaba ang taripa dahil hindi naman umano mahal ang bigas at malapit na rin ang anihan. Habang nanindigan pa ito na hindi aprubahan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang panukalang ibaba ang taripa ng inaangkat na bigas. Palibasa wala ng bigas, ayan, para lang makatulong sa kanila. Total, hindi papayag si Bongbong dito. Sigurado ako dyan dahil lagot tayo sa tatay ko. Sa aking ama, halos sinasabi niya na wag na daw makinig sa mambo-jambo ng mga ekonomista pagkat ang totoo, iba ang bigas.
Nanghihingi naman ng tulong si Health Secretary Ted Herbosa sa Kongreso na imbestigahan at tanggalin na ang mga korap at sindikato sa loob ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ayon kay Herbosa, nais niyang malinis ang ahensya para magkaroon ng magandang integridad at hindi na maulit ang katiwaliang ginagawa sa loob. Hinihimok rin ng opisyal na ang mga mambabatas na bumuo ng batas para malinis ang State Health Insurance Company. Dagdag nito, nakapag-usap umano na sila ng chairman ng Board of Directors ng PhilHealth para magkaroon ng maayos na pamamalakad at pagbabayad ng unpaid claims sa mga ospital. Aminado si Herbosa na hindi na bago ang ganitong issue dahil bawat administrasyon may problema raw sa PhilHealth. Sa harap nito, tiniyak naman ni Senator Bongo na agad sila magpapatawag ng investigasyon sa Senado sakaling mapatunayan na may nangyayaring anomalya sa loob ng PhilHealth. Ang gusto ko sana talagang maging efficient yung running ng PhilHealth. However, kung ito ay hindi pa rin didiretso at magiging maganda, baka mag-propose po tayo ng mga mungkahit na legislative na ang pag-correct at pag-improve sa ating korporasyon, sa ating health insurance corporation. Maybe in the future, once you are confirmed, pwede po tayong magpatawag ng hearing as may duty as chairman ng Committee on Health, may oversight functions po tayo sa PhilHealth. Baka makapag-report rin po kayo doon. Humihirit ng 2 pisong taas pasahe sa pagsakay sa public utility vehicles ang Stop and Go Transport Coalition. Ayon sa pinuno ng grupong si Zaldi Pingay, maliit lang na halaga ang hinihingi ng grupo dahil barya-barya lang ito kumpara sa mawawalang kita ng operator kung hindi ito magtataas pasahe. Ang 2 pisong taas pasaheng hirit anya ng grupo ay makatutulong upang makabawi man lang ang mga operator at super sa boundary sa gitna yan ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng krudo. Una nang sinabi ng Department of Energy na magtutuloy-tuloy ang taas presyo ng krudo hanggang Disyembre, bunsod ng oil supply cut mula sa Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC. Actually, hindi naman kawawang pasahero sa hinihingi namin na 2 pesos. Kasi yung 4 na piso na back and forth nila, 4 na piso lang yun ang mababawas sa isang pasahero na sumasakay. Pinangunahan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pamamahagi ng kalahating kaban ng bigas sa mga benepisaryo ng Pantawid Pamilyang Program sa San Andres Sports Complex, Maynila. Ayon kay PBBM, ang mga ipinamahaging bigas sa mga benepisaryo ay galing pa rin sa nasabat na 42 million pesos smuggled na bigas sa Zamboanga City. Tiniyak din ng Pangulo sa lahat ng 4-piece beneficiaries na makatatanggap ng bigas sa mga susunod na araw. Samantala, nagbabala naman si Marcos sa mga smuggler at hoarder ng bigas na hindi titigil ang gobyerno na habulin ang mga ito hanggang sa mapanagot at makasuhan. Kaya inaatasan ko ang lahat ng mga opisyal, mga otoridad at mga ahensya na higpitan ng husto ang papatupad ng pulisiya at batas hinggil sa issue ng bigas. Susunod, higit 6 na pong magsasaka sa Talisay. Ano nga ba ang pinsalang tinamo dahil sa volcanic smog ng Bulkang Taal? At mamaya sa ating balitang A to Z Sports, Gilas Pilipinas, umani ng tagumpay sa katatapos na laban kontra Bahrain. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng balitang A to Z. Nag-iwan ng dagok sa mga magsasaka ang pagbubuga ng volcanic smog ng Bulkang Taal. May balitang A to Z, si Biggie Torres. Normal na para sa karamihan ang sitwasyon matapos makaranas ng volcanic smog mula sa Bulkang Taal. May mga residenteng nakalalabas na, magbabalik eskwela na rin ang mga mag-aaral. Pero para sa ilang magsasaka sa Talisay, Batangas, ramdam pa rin ang epekto ng VOG. Ang inaasahan kasing masaganang ani ngayong magpapasko na perwisyo pa ng kemikal mula sa bulkan. Si Tatay Manuel na namuhunan ng 50,000 piso para sa binhi, palinis at abono. Wala nang aasahang kita pagdating ng anihan sa Disyembre. Wala po. Nadali nga po ng abong yan, ng smog. Wala na po kaming kikitain po doon.
Wala na pong pag-asang pirahin pa. Ay sa ngayon ho, hindi na ho, baka ho hindi maisalba yung puhunang iyon. Halos ho, baka hindi pa makakuha yung kalahati. Hindi pa makuha. Sa pinakahuling datos ng Municipal Agricultural Office ng Talisay, nasa 64 na magsasakang naapektuhan, partikular sa mga pananim na ubi at mais. Hindi rin kumpiyansa mga magsasaka na magtanim kung magpapatuloy pa ang VAG. Pag yan po ang panay po ako ng bulkan, ay hinto muna ho. Ilang po. Dahil yun po, kung hindi po, sasapit na po yun ng buwan po ng December Aanihin na po yun. Wala mga aanihin. Sa ngayon, agarang tulong ang panawagan ng mga taga-Talisay. Talagang kailangan ho namin ng aming barangay. Siyempre, sino naman mag-aano sa amin? Hindi naman namin alam po saan kami kukuha. Tugon naman ng Regional Field Office sa Batangas. Ay may piniprepare naman po yung ating Department of Agriculture na inputs assistance po, no? Kasi just in case po na matamaan po yung crops, mostly ay nagbibigay po tayo ng fertilizer or yung pamalit po na seeds na pwede po nilang itanim once na lumipas na po yung bag na po na iyan na po. Kinakailangan lang anyang i-report ng mga magsasaka sa Agricultural Office ng kanilang lugar ang pinsala sa kanilang saka para ma-validate at mabigyan ng karampatang tulong. Samantala, bagamat hindi naman nakikitaan ng FIVOX na kailangan magtaas ng alerto ng bulkan, pinag-iingat pa rin ng mga residente sa masamang epekto sa kalusugan ng ibinubuga nitong sulfur dioxide. Sa inilabas sa datos ng Department of Health, nasa 691 na individual ang nakaranas ng adverse reaction dahil dito. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres. Nagbitiw na sa pwesto si Office of Transportation Secretary Security Chief Mao Aplaska kasunod ng kontrobersyal na paglunok ng screening officer nito ng $300 ng isang banyaga sa Ninoy Aquino International Airport. Una rito, hinamon siya ni House Speaker Martin Romualdez na bumaba na sa posisyon dahil sa serye ng nakawan sa NAIA. Samantala, hinihikayat ng Commission on Elections ang publiko na tumestigo sakaling may reklamo sa mga gumagawa ng pagbili ng boto sa paparating na barangay at sangguniang kabataan elections. Tiniyak ni COMELEC Chair George Garcia, hindi masasangkot sa kaso ang sinumang tetestigo laban sa vote buying. Nadagdagan pa ng 10 ang kumpirmadong Pilipino na nasawi sa wildfire sa Hawaii noong Agosto. Kaya sa ngayon, nasa 29 na ang kabuang bilang nito. Ayon sa otoridad ng Maui, mula sa isang pamilya sa Ilocos ay 7 ang naidagdag na nasawi na natrap sa kanilang sasakyan nung kasagsagan ng sunog. Habang mula naman sa San Juan City sa Maynila ang 2 pa. Hinihikayat pa rin ng Maui Police Department ang mga may kaanak na nawawala mula sa sakuna na makipag-ugnayan sa kanila. Patuloy naman ang assistance ng Philippine Consulate General in Honolulu sa mga naapektuhang Pinoy. Sa Balitang Sports naman tayo, nagwagi ang Gilas Pilipinas sa kanilang laban kontra Bahrain sa score na 89-61. Yan ay sa nagpapatuloy na 19th Asian Games sa Hangzhou, China. Nangunguna si Justin Brownlee na may 20 points at 10 rebounds, habang sina CJ Perez at Ange Kouame ay may tig 15 puntos naman. Susunod, nakakaharapin ang Gilas team sa September 28 ang Thailand, habang sa September 30 naman ang Jordan. Sa aming pagbabalik sa ating Balitang Showbiz, American-Japanese actor na si Ma Ken-yu bibisita nga ba sa Pilipinas? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Sa mga fans ni Ma Ken-yu Arata dahil bibisita ito sa Pilipinas sa Nobyembre. Siya ang sinusubaybayan ninyong si Zorro o si Roronoa Zorro sa live-action series ng Netflix na One Piece. Chance na ninyo ito para sa isang meet and greet sa Manila Pop Culture Convention 2023 sa darating na November 17 to 19 sa Ayala Mall sa Manila Bay.
To all my Filipino fans out there, I'm happy to share that I'll be appearing at the Mini PopCon in Manila on November 17th to the 19th. See you guys there. Samantala, nakatakda namang maglabas ng bagong single ang BTS K-pop member na si Jungkook sa September 29. Ito ay ang 3D na pangalawa niyang solo single featuring naman American rapper-singer na si Jack Harlow. Magugunitang 2 buwan lamang ang nakalipas mula nang ilabas ng K-pop star ang kanyang first ever solo na 7 na nakapasok sa Billboard's Hot 100 at nag-number 3 pa sa UK official single chart. Siyempre, meron tayong balitang nakaka-good vibes. Pangkaraniwan na sa mga Pinoy ang madalas na salo-salo, maliit man o may malaking okasyon. At siyempre, talagang hindi nawawalan ng appetite o gana sa pagkain. Pero paano kung may nakalimutan kang gawin bago ang pagkain? Narito, panoorin. Lord God, we praise you and we honor you, Lord. Thank you po sa pagkain po na pinagkaloob niyo sa amin sa araw na ito, Lord. Sana po maging lakas po namin to sa mga gagawin namin. Hingin po namin to sa matawag sa Panginoon Jesus, sa amin na kayong tagapagligtas. Amen. Amen. Dito nagsenyas eh. May kilala akong ganyan. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig at storya na inspirasyon at pag-asa, maaari niyo tayong bahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabawang quote of the night ay mula sa isang British stateswoman at nagsilbing punong ministro ng UK na si Margaret Thatcher. Ayon kay Thatcher, huwag kalilimutan ang katotohanan na walang ibang kukunan ng pera ang isang estado, kundi sa mga kinikita ng mamamayan din nito. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mula, maging maalam, pakialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!